dako ng mundo. May migranteng Pilipino, nag-aalab ang puso. Wow, wow. Mabuhay ka, migranteng Pilipino. Walang hindi magagawa, hangad ay pagunlad ng bansa. Mabuhay ka, migranteng Pilipino. Walang hindi magagawa, kung magkakaisa ang migranteng Pilipino. Saan mang dako ng mundo. Whoa, oh. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig sa atin. Dito lamang sa ating Radyo Migrante sa CHRY 105.5 FM, your leading source for diversity. Maaari nyo rin kami pakinggan sa www.chry.fm at i-click lamang ang Listen Live, Bell 5973, Rogers Digital Cable 945 o sa tuning.com sa inyong mga web browsers or sa inyong mga smartphones. Ang inyo pong makakasama ngayong gabi ay inyong mga tagapaglingkod. Sir, hindi na ako marunong magtagalog. Si Rhea Gamana po, ang inyong tagapaglingkod, at si Ish Cabanya. Magandang gabi sa iyo, Ish. Heart. Happy Valentine's. Happy Valentine's. And just came in is Sarah. Hello, Hi, Sarah. Hello. Ayun. Hello, magandang gabi. Magandang gabi. Yeah, minus 40 po dito sa Toronto. Exactly. So, okay. So ngayon po sa Radyo Migrante ay pag-uusapan po natin ang recent na naganap na Mamapasano situation po sa Mamasapano, Maguindanao nung almost 2 weeks ago. January 25th, so almost 2 weeks ago na po from now. At ano nga bang nangyari? Gaano kalaki yung pinsala na nangyari, gaano kalaki yung pinsala yun nangyari doon sa Mamasapano, Maguindanao, at gaano kalaki ang involvement ng Estados Unidos dito. At ang kapabayaan, may kapabayaan ba ang gobyerno ng Republika ng Pilipinas sa mga pangyayari ito? At makakausap natin mamaya ay si Amira Alilidasan. Siya ang National President ng Suara Bangsamoro, live via phone patch po yan sa Pilipinas. So, at saka ililink din natin yun sa Philippine-American War, which we commemorated it nung February 4. 116th na, so napakahaba na ng history ng kanyang nilakbay. So, mamaya po yan after ng first ads natin. Pero bago po yan, news and headlines muna tayo. Why don't you go ahead, Ish? All right. For our first news, Philippine women in Manila from different sectors gather for 1 billion Rising for Revolution. This is from PinoyWeekly.org. Yesterday, February 14th, in the Philippines was the main Rising event for 1 billion Rising, or OBR, for Revolution campaign. Sponsored by Gabriela Women's Party and New Voice Company, the OBR campaign aimed to raise awareness and mobilize for the fight against violence against women and children in all forms, from sexual to political and economic. This year's theme was revolution. That is, the campaigners seek to actively identify the perpetrators of economic, political, and sexual violence against women and children, and launch cultural activities such as dancing and performances to engage the public. In the Philippines, the organizers used the theme Rise Against Violence, Poverty and Impunity, and Rise for Truth, Justice and Accountability to highlight that women are severely affected by the serious political and economic issues affecting the country today, such as the pork barrel and disbursement acceleration program scandals, as well as the Mamasapano bloodbath. The main Rising event was held at Bonifacio Shrine in the city of Manila. The organizers also called on the public to mobilize for the activities in March 8th, the International Women's Day, next month, and also to link it up with the commemoration of the missing and murdered Indigenous women here in Canada, which there were activities that happened yesterday. February 14. Yeah. Okay.
The next one is big time oil price hike question amid falling global oil prices. Ito po ay nagmula sa bulatlat.com. Leaders of Bayan Muna Party List and Kilusang Mayo Uno questioned today the big time price hike of oil products implemented in the Philippines when world oil prices have been falling since last year and price rollbacks have not yet adequately reflected that. In separate statements, Bayan Muna Representative Nery Colmenares and KMU or Kilusang Mayo Uno Chairman Elmer Bong Labog shared international oil price data that show local oil prices should have been going down rather than up. News reports say that U.S. benchmark West Texas Intermediate or WTI for March delivery fell 68 cents to $52.18, while Brent crude for March East 80 cents to $57.54 in morning trade. Bayan Muna Representative Nery Colmenares said industry sources estimate that the oil price rollback should have been from 1 peso to 2 pesos. According to KMU, the quote oil cartel end quote operating in the Philippines has not yet rolled back oil prices to fully reflect the 60% drop in global oil prices since June last year. The labor group condemned the Aquino government for having maintained the regulation law, which they say give a license to the oil cartel to continue with their overpricing scheme, and the 12% value-added tax on oil, which they said adds even more burden to consumers. To protect consumers who are, quote, always at the losing end, end quote, Colmenares suggests regulating the oil industry. Do you wanna read, Sarah, yung panghuli nating balita? Yes, Go this ahead. is about the Black History Month. This is from the American-Filipino War. Sabi dito, during the 1899 to 1902 American-Filipino War, the United States Army dispatched 4 black regiments to the Philippines. Some sources indicate that 7,000 black soldiers served in this conflict. Here, the black soldiers found themselves in the position of fighting against oppressed islanders who were seeking independence from foreign, i.e., for example, the U.S. rule. One of the members of the 25th Infantry, W. Sadler, would write, "We are now arrayed to meet a common foe, men of our own hue and color. Whether it is right to reduce these people to submission, it is not a question for a soldier to decide. Our oath of allegiance know neither race, color, nor nation." Another soldier wrote in 1899, "Our racial sympathies would naturally be in the Filipinos. They are fighting manfully for what they conceive to be their best interests. We cannot, for the sake of sentiment, turn our back upon our own country." And so in the Philippines, the black soldiers were angered by the use of the term nigger by the white soldiers in referring to the Filipinos. Some of the black troops deserted and joined the Filipino rebels. Corporal David Fagan of the 24th Infantry accepted a commission as an officer in the rebel army and fought against American forces for 2 years. He fought in the brigade of General Urbano Lacuna in Central Luzon, while originally commissioned as a lieutenant. Fagan's valor, guile, and many military successes led to the promotion to the rank of captain. Because he was a successful guerrilla leader, the American military became obsessed with his capture. His exploits were reported in the Manila Times and in several American newspapers. At yun po ay ang ating mga pangunahing balita dito sa Radyo Migrante. Siguro, Sarah, we still have 2 minutes to spare. May tanong ko lang sa'yo, was this something na na-discuss when you were in the Philippines, let's say grade school, or nag-high school ka ba sa Pilipinas? No, unfortunately. Pero grade school, was this something na yung basic history lessons? No. Wala. Never. I don't even think we've gotten that far back in history class. Yeah. Or even, well, maybe it was just just a kid, Yeah. Hindi ka naman masyadong, you're just concerned with playing and... Right. Yeah. But then this was never in my consciousness back then. Grade 6. No. Okay, so grade 6 ka na Grade nung... 6 ako last
nag-schooling sa Pilipinas. Okay. Yeah. That's fair. That's fair. Kasi nung ako nasa Pilipinas, this was not tackled at all. Kasi doon ako nagtapos ng university. So, this was something that was not discussed. At all. So, I was very surprised. Dito ko lang nalaman. So, yeah, it's very interesting that hindi siya tinuturo sa school unless kung nagbabasa ka ng, let's say, Renato Constantino books, then that's a different story. Is that part of any curriculum sa Pilipinas? Renato Constantino, yes. Siguro kung specialized ka, no? Actually, No? yung libro na History of the Filipino People, that Okay. was the book that we used when I was in first year college Okay. sa Pilipinas. Okay. So, maganda siya na Okay. pero yung way before that hindi siya natalaka even in high school. So yeah, it's a very interesting topic kasi ngayon ding gabi siguro i-reiterate natin na dito po sa CHRY ay sineselebrate po ang Black History Month at ang Radyo Migrante po ay in solidarity po sa napaka-importanteng kasaysayang ito. Listen, discuss, celebrate. February is African Liberation Month on CHRY 1055. Hello, I'm Nadine Williams. I'll be reading Black Boy from my latest book of poetry called Pen on Fire. Black Boy, me tired for weep for you. Tired for watch the youth them a bun the cali weed for you. Trying desperately for numb the pain where them feel for you. Make this year be the change we long for seeing you. Strut about town with your books them close to you. Make your weekend hangout be with family and friends who love and care for you. Walk off from a boy who you think a diss you. No make one neither brother nor sister miss you. Just beg your members say we as a community love and care for you. Mourn for you. Have board meeting over you. Beg Tom, Dick and Harry fi take time out of them schedule and mentor you. Beg Parson, Deacon and prayer warriors fi storm heaven for you. Do Black Boy. Just beg your members say we love and care for you. And we sick and tired for throw brown dirt over you. Scattering petals over you. Holding up your pregnant baby mother for you. Opening up trust fund for your toddler for you. Praying so your boy them won't retaliate for you. Black Boy, what else can we really do to break the cycle for you? We long for change society view of you. Open up your mouth and chat to us so we hear you and better know how to support you. Cause as bad as things was in the past for you, the future hold great promise for you. So beg you just hold a seat and penny the message we may try to send to you. Cause Black Boy, we as a community love and care for you. And we sick and tired. Sick and tired. Sick and tired for throw brown dirt over you. Black Boy. CHRY 1055 is home to the most diverse listening experience in the country. Dropping off my grades, riding around my lovely town, binges on my mind. Before you see me fool you, that see me solo. Them want take me earnings and that's a no-go. Just sunrise, wake me up this morning. Welcome. Stay connected with us online at chry.fm. So tonight, our featured interview is about the issues concerning what happened in Mamasapa, Maguindanao, and the pending Bangsamoro bill in the Bangsamoro Basic Law. Yes. Basic Law in the Muslim regions in Mindanao. So we're going to tackle these issues with Jerome Sucor Aba. He's the spokesperson of Suara Bangsamoro. Hello, Jerome. Maayong buntag. Magandang morning po sa inyo mga tagapakinig. Yes, maraming salamat po Jerome sa pagpapaunlak dito sa amin sa Radyo Migrante. Bago po namin kayo magsalita po, si Amira Alilidasan po ay hindi po natin siya makakasama ngayong gabi dahil nasa isang community forum siya sa Mindanao State University. Pero kasama po natin ngayon si Jerome Sucor Aba upang humalili kay Amira Lidasan. Kaya maraming salamat po ulit. At siguro tuloy na natin So Ish, why don't you go ahead? Brief question lang po, ano po ba yung Suara Bangsamoro at ano yung mga issues na ina-advocate ng grupong ito? Opo, bale, ang Suara Bangsamoro po ay isa po siyang people's organization
na kinabibilangan po ng mamayang Moro. Ibig sabihin po ng Suara ay isa po siyang Moro term na ibig sabihin ay boses ng mamayang Moro, at kami po ay nagsusulong ng tunay na pagpapasya sa sarili ng mamayang Moro at totoong otonomiya. Na kami din po ay laging nasa forefront po nung peace process, pati sa pagsulong ng lahat po ng karapatan ng Bangsamoro. Maraming salamat po. Kung mamarapatin nyo rin lang po, ano po ba yung history ng peace process dyan sa mga Moro sa Mindanao, at ano yung paano natin ikinokonekta ito dun sa recent na pangyayari dun sa Mama Sapano? At saka po, dagdag ko lang din po doon sa tanong ni Isha, no, na kung pwede ho simulan po natin briefly doon sa colonial period, tapos yung Phil-Ammar, Marcos, at saka yung ngayon, yung nangyayari ngayong peace negotiations between MILF at saka ng Government of the Philippines po. Okay, unang-una po, panahon po ng pananakop ng Kastila, sa mamayang Moro po, sa lumaban po sa pananakop ng mga Kastila. More than 333 years na nasakop tayo ng mga Kastila. 333 years din po ang hindi nagpasakop ang mamayang Moro. Naipakita niya yung paano siya nakipaglaban, at ang patunay po dyan ay yung kanyang sultanato pa makipaglaban po doon sa pananakop ng dayuhan. At pagkatapos po kasi noong 1898 sa Treaty of Paris, matapos po maibenta ng Espanya ang Pilipinas sa Amerikano, ang naging sa problema po dito ay naisama po nila yung lupain ng mamayang Moro na sinasabi naman po ng Bangsamoro ay hindi po dapat isali ito sa pagbebenta sa Pilipinas, ang Mindanao, dahil nakailan po ay hindi po nasakop ng Kastila ang Mindanao. Bale, sa nangyari, dyan po nag-start yung pag-assert ng mamayang Moro ng sinasabing independence, dahil hindi po siya nasakop panahon ng Kastila. And then pagdating po ng nung wala na pong Kastila, sa Amerikano, patuloy pong nakipaglaban sang mamayang Moro sa Kastila, dahil ang ginawa po ng Amerikano una dito ay yung pandarambong sa likas na yaman ng mamayang Moro, sa katulad po nung pagpapauso nung tawag nito, ang titulo sa lupa, na yan po yung sa nagbunsod ng ang mamayang Moro ay hindi na sa kanya, hindi na naging sa kanya yung kanyang homeland, kaya nagpatuloy yung pakikibakan ng mamayang Moro. Pagkatapos po niyan ay bibilisan natin dong mga hindi makatarungan ng mga land laws na sinimplementa dito sa Bangsamoro homeland, na siyang naging reason kung bakit nawalan ng homeland ang mamayang Moro. After po niyan ay panahon po ni Marcos naman po ay pagkadeklara niya po ng martial law, ang unang natamaan po dito ng mga massacre ay yung mamayang Moro. Bago pa po yung pagdeklara pala ng massacre ay minasakir na po ang mga ilang mga lugar dito sa Bangsamoro lang, tulad nasa Talimbang, isa po itong na komunidad kung saan minasakir dito ang mga Moro. Kaya dyan po naisip ng mamayang Moro na magtatag ng Moro National Liberation Front noong 1968, na kung saan na sila po ay humawak ng armas para po sigiit ang tunay na pagpapasya sa sarili ng mamayang Moro. Pagkatapos po niyan, 1976 po, na ito po yung kauna-unahang peace agreement na nangyari po sa mga Moro Frats. Ito po yung tawag na sa pinirmahan po nila 1976, ang Tripoli Agreement, na kung saan sinasabi na sa dokumento na ibibigay sa mamayang Moro yung Mindanao, Sulu, pati po ng isla po sa Palawan. Pero ang nangyari po dito ay gigigyang po ito ng rehimeng
Marcos at that time. Kaya po pagkatapos niyang may basura ito, so sumiklag naman po ang giyera dahil hindi po nagtupad sa kasunduhan ang ating pamahalaan. After po niyan, pagka 1986, nagpirmahan naman po ng Jeddah Accord sa pagitan ng Moro National Liberation Front pati po ng gobyerno ng Pilipinas. Hindi rin po yan naipatupad ng ating pamahalaan, kaya po nagkagulo naman po. 1996 po, nagkapirmahan naman din po ng Final Peace Agreement sa pagitan din po ng Moro National Liberation Front pati po ng sa gobyerno ng Pilipinas. Yan po yung nag-create ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pero ang nangyari po sa 1996 Final Peace Agreement, dinilute po nila ang mga nakasulat doon sa Final Peace Agreement at hindi po naging totoong autonomiya ang Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kaya nagpatuloy po ng laban naman po sa sa grupo naman sa Moro Islamic Liberation Front. Pagkatapos naman po nito, ay 1997 na pinasok din po ng Moro Islamic Liberation Front ang peace process. 1997 na pirmahan ng kanilang kauna-unahang agreement, tawag po dito ay ceasefire agreement. Ito po yung na-issue sa ngayon na pinag-usapan na hindi nakipag-coordinate at may violation ang gobyerno ng Pilipinas dito. After po niyan, 1997, binasura po ni former na President Joseph Estrada ang tawag nito ceasefire agreement at naglunsad siya ng all-out war noong 2000 na nagdulot po ng libo-libo po ang mga nasawi at milyon-milyon po ang nagpakit dahil po sa all-out war ni Joseph Estrada. Pagkatapos po niyan, nag-open naman po ang talks panahon ni GMA and 2008 nagpirmahan ng Memorandum of Agreement on Ancestral Domain or MOA-AD. Binasura naman din po ito ng ating pamahalaan, kaya nagbunsod naman po ng gera na kaya nagawa po, kaya meron namang bagong grupo na nalulunsad ng armed struggle. Tawag po sa grupo ay ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighter. Na kaya po sa ngayon, historically po ay ang pamahalaan ng Pilipinas ay hindi niya po nirerespeto, hindi niya po iginagalang ang kanyang mga kasunduan ng mga pinipirmahan. Tulad po na ngayon, nangyari po sa Mama Sapano, ay naklaro po na meron pong violation doon sa ceasefire agreement na pinirmahan niya dahil nakasulat doon, once po napapasok ka sa kampo ng MILF, dapat kang makipag-coordinate. Ang problema, hindi po nakipag-coordinate ang pamahalaan ng Pilipinas, kaya po nagkaroon ng enkwentro. Alam po nila na kailangan pong makipag-coordinate, pero ang tanong po dati, bakit hindi nila na ginawang makipag-coordinate sa Moro Islamic Liberation Front? Ish? Maaari niyo po bang ipaliwanag sa ating mga tagapakinig ano yung description ninyo nung community ng Mama Sapano? Ito ba ay pangunahing kampo ng mga ating mga kapatid na Moro, o ito ay isang community na may mga pamilya, mga kamag-anakan silang nakatira doon na araw-araw ay nabubuhay sa kung ano man yung ginagawa nila doon sa kanilang lugar? Apo, na kami po sa Suara Bangsamoro ay naglunsad na po kami ng People's Fact-Finding Mission na ang daming mga grupo, individual ang sumali dito ay nagtungo po kami doon sa sinasabing Mama Sapano. Pinuntahan po namin yung sinasabing site at nakita po namin na ang mga lugar na po ito, ang community na po ito ay hindi po ito kampo ng Tema Elef, kundi isa po itong civilian community. Kaya po na-record din po namin dahil nga civilian po ito na lugar, na-record namin dito yung extrajudicial killing at pati po yung mga samot-saring mga human rights violation. Kaya kaya sa tingin po namin ito, isa po itong civilian community. Ano po yung mga na hanap ninyong mga human rights violations? Ang una po dito ay yung extrajudicial killing po sa isang magsasaka na si Badrudin Langalan. Wala pa po yung enkwentro ay
siya po ay nakatali. Ginapos po siya ng SAF at siya po ay nabinaril ng SAF, wala pa po magka-enkwentro. Yan po yung kwento ng ganyang asawa, pati po ng mga residente. Pangalawa ay ang pagkakapatay sa isang 8 years old na si Sarah Pananggulon. Ay siya po ay biktima nung tinatawag na indiscriminate firing. Andyan din po yung 1,500 na nagsipaglikas dahil po sa mga bakbakan, at may na-record din po tayo na sa sinasabing divestment of one's property na kung saan ay pinagnakawan yung mga nagtitinda sa pinagnakawan ng mga taga-PNP. Jerome, balikan natin yung yung nangyari sa Mama Sapano. Siguro briefly pakikwento kung ano nangyari dun sa Mama Sapano, at ipe-play ko yung isang 1-minute clip nung based dun sa press conference na ginawa ni Benigno Simeon Aquino ukol doon sa sinasabing naghugas kamay daw siya. So pakipaliwanag ng konti and then I will play the video afterwards po. Sige. Ayon po sa mga nakalap namin na mga kwento, testimonya ng mga residente, ang bago pa po yung January 25 ay mag-iisang linggo po na merong naglilibot-libot na mga US drone sa kanilang sa community. Ang nagsasabi po nito ay mga 4 barangay nagsasabi na nakikita nila ang mga drone na ito. After niyan, January 24, nakita po nila ang mga SAF na sila po ay nagtungo dito sa Mama Sapano. At mga alas 4 ng January 25, narinig po nila na nagkaputukan na dahil daw, sabi ng mga kwento, hindi daw nakipag-coordinate itong taga sa PNP. Then pagkatapos nun, naiulat na yung ang daming mga field din action. Hindi po ito matatawag na massacre dahil sinasabi doon ay nagtungo po sila doon na buong puwersa, parmado sila, kaya hindi po natin ito matatawag na mga massacre. Tapos, after po noon, pagka naputukan, nahinto na po ang pagbabarilan ay mga nasa bandang hapon na po, alas 2 to alas 3. Ayan po. So, ngayon po, ipe-play ko po yung excerpt nung video ni Presidente Benigno Simeon Aquino III, kasi nagsalita siya doon sa sambayanan ukol doon sa nangyari sa Mama Sapano Maguindanao. So pakinggan po natin at hihingan po namin kayo ng reaksyon ukol dito. Hindi sa bawat pagkakataon ay hinihiling nila ang pahintulot ko dahil impractical naman kung hihintayin pa nila ang clearance mula sa akin. Ang tungkulin ko, siguruhin ginagampanan nila ang kanilang responsibilidad. May pagkakataon naman pong inaakit nila sa atin ang sitwasyon para makapagbigay tayo ng payo, tignan sa mas malawak na pananaw ang sitwasyon o ipaliwanag ang maaaring maging implikasyon nito. Halimbawa po nito, ang pagtugon sa rogue MNLF element sa Zamboanga, ang paghuli sa pinakamatataas. Pasensya na po at nagkaroon po ng technical difficulty doon. Pero po yung excerpt, yung pinakaunang excerpt po yun, na kumbaga hindi... Bakit kailangan o hindi na maghintay doon sa command ng Commander-in-Chief na si Presidente Benigno Aquino III? Ano ang sa tingin nyo doon sa sinabi niya? Sa unang-una po dyan ay siya po ay naghuhugas ng kamay niya doon sa nangyari dahil po ang daming nalubabas na po sa mga report na siya po ay nagbigay din po siya ng go signal at merong basbas ito sa presidente dahil nga hindi ito ang kanilang operasyon ay hindi isang simpleng operation kundi ito ay isang malaking sensitive din po ito na operation. Kaya ang aming reaction po dyan, nakagana po namin nasabi yan pagkalabas po ng kanyang statement, pahayag na nagugas po kamay ang ating Pangulo. So ibig sabihin yan,
hindi naigal o hindi iginalang yung Bangsamoro Basic Law at saka yung existing peace negotiations between the Moro Islamic Liberation Front at saka ng Government of the Philippines. Kasi pag may mga ganyang pinag-uusapan ho yan, di ba? Correct me if I'm wrong. So, lumalabas na nagugas kamay siya, ibig sabihin hindi dumaan sa tamang proseso yung naganap na insidente sa Mamasapan, Maguindanao. Apo, unang-una po dyan, ang ating Pangulo, pati ang kanyang mga pinamumunuan, palam po nilang merong ongoing peace process, palam po nilang merong ceasefire agreement, pero na-undermine nga nila itong ongoing na peace negotiation. Kaya nga dito natin makikita yung hindi talaga sincere sa mga kasunduan ng ating pamahalaan. At unang sa lahat, hindi lang ito yung unang beses na binayolate ng pamahalaan ang ceasefire agreement. Matatandaan yung isang operation din noong 2012 doon sa Albarca kung saan pinasok din nila ang isang declared MILF camp at doon natagpuan din doon na hindi sila nakipag-coordinate. Kaya hindi lamang ito yung unang beses sa Mamasapan, kundi sa napakatagal na panahon ay binabiolate po ng pamahalaan yung mga kasunduan na kanyang pinirmahan. Sarah? Oo. May tanong din po ako na relating lang sa US, no? Kung may kinalaman ba ang US dito sa pangyayari? Kung pwede lang po pakiliwanag. Unang-una po ay na ang kwan na po yan ay ang ginawang operation ay ito po ay nasa programa po ng US War on Terror na kung saan ay paghahan sa mga sinasabing terorista at yung pagbibigay din ng US ng mga bounties dito sa mga terorista. At diyan po sa nangyari sa Mamasapan, 4 na barangay po ang nagtitestify na mahigit 1 linggo na nag-surveillance ang drone at nakita nila ang ng US chopper ng US at ang isa sa pinaka-kwan pa po dyan, mabigat, ay may isang respondent kami na nagsasabi na may namatay na kano at nahawakan niya ang ilong ng kano na ito. Kaya kung sinasabing US involvement sa pagpaplano, sa actual operation, nakikita naman po natin yung US involvement. Kaya nga po kami sa Suara Bangsamoro ay nananawagan kami ng investigation ng US involvement dito sa operation. So yun napag-usapan na nabunyag na yung involvement ng gobyerno ng Estados Unidos ukol dito. Last year po may pinirmahan ang representante ng Pilipinas at saka ng Estados Unidos yung Enhanced Defense Cooperation Agreement. Mag-iisang taon na po itong existing between the two countries. Sa tingin niyo po, ano pong masasabi ninyo dahil sa mga insidenteng ito? What does it tell us na ngayon lumabas na na yung involvement ng US dito sa insidente na naganap sa Mamasapan, Paano po ano sa tingin ninyo magiging impact nito sa US military participation sa mga issue sa Pilipinas? Alam niyo po, na kami po na sa mamamayang Moro ay nasimula po andyan po sa presensya ng sundalong Amerikano na bukod po yan po ay na klarong-klarong violation doon sa Philippine Sovereignty ay na kami po ay nagiging biktima ng pang-abuso ng mga sundalong Amerikano tulad po noong pagkakabaril sa isang mangingisda na si Boyong Boyong at sa katulad po ng pagkakapatay sa isang nagangalang Gregan. Siya po ay natagpuang patay sa isang US facility sa Marawi at pangalawa po niyan ay
sa US po, wala po kaming magandang naging experience sa kanilang na presensya, kundi yun nga po yung mga sa paglaban sa karapatang pangtao. Dito po, sa Maguindanao, sa 6ID, sa Kamsyong po, ay nagmiminti na po ng kanilang US sa facility ang mga sundalong Amerikano. Ang nagiging dulot po dyan sa community ay naganap yung sinasabing prostitusyon. At dito rin po sa Cotabato City, meron na pong ongoing na pagtatayo ng isang US facility dito sa Cotabato City ay nangangamba po ang mga residente dahil alam po nga nila na kapag andyan po ang kano ay pang-aabuso po ang dadanasin po ng mamamayan. Ano po sa tingin ninyo ang prospects ng resign o pag-oust kay Presidente Aquino? At ano yung kinikita nating implikasyon nito kung magkaroon man ng pagbabago sa gobyerno? Una po doon sa usapin ng resign, na kami po ay matagal na ring nanawagan ng dapat ng mag-resign si Noynoy Aquino dahil po wala po siyang magandang naibunga sa ating bansa, lalong-lalo na po sa amin ng mga Bangsamoro. While po siya po ay nagsasabi ng peace process, patuloy po kaming biktima ng militarisasyon. Ongoing po ang kanilang pag-implementa sa kanilang counterinsurgency, ang Oplan Bayanihan. Patuloy po yung mga war on terror na policy ng ating pamahalaan na dikta po ito ng US. Kaya nga po sa kami nanawagan kami ng resign, at kung hindi po siya mag-resign, na kami din po ay mangunguna dito sa mamayang Moro sa pagpapanawagan po ng dapat ng i-out sa pwesto si Noynoy Aquino dahil yan po ay nararapat dahil ang pampapatasik po sa kanya ay pagbibigay po rin po ng forma ng katarungan sa mga biktima po ng mga Bangsamoro. At sa satin po ng may nagsasabi na baka po paano pong nangyari sa peace process between the NALF pati sa GPH, baka po makagulo daw kung hindi daw po patuloy ang Bangsamoro Basic Law. Alam niyo po, kahit po wala pa ang Bangsamoro Basic Law, wala naman pong nagbago sa buhay ng mga Bangsamoro. Patuloy po kaming nagsisipaglikas dahil po sa presensya ng mga military. Patuloy po kaming taginigera, patuloy po kaming biktima ng paglamag sa karapatang pangtao. Kaya sinasabi po namin, wala po sa kamay ni Noynoy Aquino ang kapalaran po ng mamayang Moro dahil magsisiswis sa puso sa pwesto. Dito pa rin po ang aming nakalagayan. Wala pa rin lupa yung mga magsasakang Moro. Patuloy pa rin po hindi namin nakakamit ang mga basic na mga serbisyong panlipunan. Kaya ang kapalaran po ng mamayang Moro, wala nga po ito sa kami ni Noynoy Aquino, kundi maniniwala po kami na ang kapalaran ng mamayang Moro ay nasa mismo sa mamayang Moro na dapat patuloy sa kanyang pakikipaglaban para makamit ang totoong autonomiya at tunay na pagpapasya sa kanyang sarili. Jero, malapit na tayo magtapos sa ating feature interview ngayong gabi or umaga dyan. Pero may clear akong tanong sa'yo. Minsan kasi taga Mindanao din ako at saka naririnig ko dati na ang mga problema sa Mindanao ay ang dahilan ay ang mga Moro. Ganun ang naririnig ko lagi sa Mindanao. Gaano kahalaga para sa lahat, sa ating mga Pilipino, kami dito, sa labas ng Pilipinas, na matutunan ng kasaysayan na pakikibakan ng mga Moro at lalo na sa mga migranteng Pilipino na minsan akala na malayo na sila, wala na sa Pilipinas, ay wala na rin silang pakialam sa issue na nagaganap sa Pilipinas, lalo na sa Mindanao. Reaction at saka yung pangalawa, may Clemency and then yun. Alam niyo po, mamayang Moro po ay na kami po ay patagal ng gusto po ng sinasabing peace na kapayapaan sa aming bansa. Patunay po niya ng mga napakaraming agreement na pinirmahan ng Bangsamoro para magkaroon lamang ng kapayapaan.
Pero ano ang ginagawa ng ating pamahalaan? Hindi niya po ipinapatupad na nakasulot sa kasunduan at patuloy niyang nilibing lang po ang mamayang Moro dahil hindi po ang pagbibigay ng kapayapaan ang ginagawa ng ating pamahalaan, kundi ang tanging hangad niya lang po ay ang pagpapasuko sa mga revolusyonaryong grupo na nakikipaglaban dahil din sa mga lehitimong issue ng mamayang Moro. Sinasabi po namin, hanggat hindi po nariresolba ang pinakaugat ng problema ng mamayang Moro, mapasuko man po nila ang mga nakikipaglaban ngayon ay merong pong Bangsamoro na magpapatuloy po ng pakikibaka dahil wala pong mali sa paglaban ng mamayang Moro. Meron pong mali kung bakit po nakikipaglaban sa Bangsamoro. Hindi po kami adik po na mag-armas. Kaya po kami may armas na mga Bangsamoro dahil yan po ay depensa po namin sa aming community. Paano na naman po kung ang Bangsamoro po ay hindi po siya humawak ng armas? Na sinasabi po namin, kung hindi po nakipaglaban, nag-armas ang mga revolutionary grupo ng Bangsamoro, ay baka po wala na pong Bangsamoro ngayon dahil nagpapatuloy simulat sa pool ang genocide campaign at mukha ng militarization na ginagawa sa Bangsamoro. Kaya kami po sa Suara Bangsamoro, sa mamayang Moro ay nakumitid pa po kami sa peace process. At yung peace process po sana na magbibigay po ng totoong otonomiya at pagpapasaya sa sarili ng Bangsamoro. Nare-recognize din po namin sa Suara Bangsamoro ang pag-aarmas ng mamayang Moro para magdepensa sa komunidad ng Bangsamoro at sa lahat ng Bangsamoro. Pero pinupuna po namin yung hindi makatarungan, hindi tama na pagpapalaganap ng terorismo. Ito po ay labag sa paniniwala namin ng mga Muslim. Kaya committed po kami sa sinasabing peace. Ang challenge po ay wala sa Bangsamoro. Ang challenge po ng kapayapaan ay laging nasa pamahalaan dahil kami po ng mga Bangsamoro at tumutupad po kami sa anumang pinirmahan namin. Ang hindi tumutupad ang pamahalaan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Jerome Sucor Aba, siya po ang spokesperson ng Suara Bangsamoro. Maraming salamat po at mabuhay kayo dyan. Salamat din sa lahat. Talagang mahalaga ang kapayapaan. Pero para magkaroon ng kapayapaan, dapat mayroong pagtitiwala sa isa't isa. Para ang relationship ay mabubuo, kailangan bawat side ay magkaroon ng pagtitiwala. Madalas ang nangyayari, nawawalan ng pagtitiwala ang magkabilang panig. Kaya tuloy hindi nagkakaroon ng katahimikan. Maging sa magkasama man, maaaring tahimik lang ang magkasawa. Pero hindi ibig sabihin na siya nagkakaintindihan. Paminsan-minsan nagkakaroon din ng hindi pagkakaintindihan, pero dapat ito ay ma-resolve. Sabi nga ng banal na kasulatan yan dapat kung meron mang hindi pagkakaintindihan, bago lumubog ang araw, dapat na-resolve na yun. Mahalaga ang peace para sa akin dahil ito ay nagbibigay ng
panahon sa sino man tao upang magkaroon siya ng tamang pag-iisip at pagdesisyon. So, para magkaroon ng peace, dapat bawat dalawang parting nag-uusap ay magkaroon ng talagang genuine na pagtitiwala at respect. Kasi basically ang pangangailangan ng tao talaga ay pag nirespeto mo kahit anuman ang kanyang paniniwala, relihiyon, kultura, kulay, lengguwahe, pag nirerespeto mo ang bawat isa, ito'y magkakaroon ng bukal na pag-uunawaan sa bawat party na nag-uusap sa peace. So palagay ko at isa pang sangkap ng peace o kapayapaan ay pagmamahal sa kapwa, dahil kung ito'y hinaluan natin ng pagmamahal, hindi mo nanaisin na masasaktan ng iyong kapwa kung mahal mo siya. Hindi mo siya pag-iisipan ng masama kung mahal mo siya. So, ang bumubuklod dito ay yung pagmamahal. Hindi lang pagmamahal ng dalawang nag-iibigan ng binata o dalaga. Pagmamahal bilang respeto sa tao na kausap mo. So, yun lang ang masasabi ko. Salamat po. Para makamit ang kapayapaan, Rhea, kailangan sundin kung ano man ang kasunduan ng bawat isa. Right? Kasi once na hindi mo ito sinunod, ito ay isang dahilan, ito na yung dahilan kung bakit magkakaroon ng malaking problema sa komunidad o sa kahit anong grupo dito sa lipunan. Doon sa nangyari sa Mama Sapano na eksena na kung saan ang tropa ng kapulisan ay pumunta doon na ang sinasabi ay kulang ng koordinasyon sa AFP, yun ay maling-mali. Kasi maraming mga taong biktima. Hindi lang yung mga kapulisan ang biktima doon, titignan din natin yung biktima sa komunidad. Anong mangyayari sa kabuhayan nila? Ang tinitignan ng gobyerno, ang buhay ng na nawala, ang pamilya na nawala, ng mga asawa o pamilya ng mga kapulisan. Ano naman ang makikita o ano naman ang ibibigay sa parte ng mga tao na nakatira doon, tao ng mga biktima. Pare-pareho lang sila na naging biktima ng aksidenteng nangyari doon sa operasyon. Mahalaga sa akin mahalaga ang kapayapaan, dahil unang-una ang kapayapaan ito ay nagiging bridge sa bawat anggulo ng relasyon sa buhay. Pero ang kapayapaan, sabi nga natin, hindi lang ito pansamantala o kaya temporary sinasabi natin, kundi ito ay dapat na long term in the process. At pangalawa, yung hindi lang siya pansamantala kundi long term, yung pangalawang aspect nito ay hindi lang limitado yung areas nito, kundi it should be grounded sa, sabi nga natin, sa common ground kung saan kung saan nararapat ito maging buhay at nakapagbibigay ng sabi nga natin, uplifting yung buhay ng karapatan ng pantao. So in particular, sabi nga natin, limitado sa anggulo ng at sa nagsiserve lang sa mga ilan, kundi more particularly sa mga nangailangan at kailangan ng halaga at saka buhay nito para mabigyan ng direksyon ng, sabi nga natin, sa aspeto ng karapatang pantao. Dahil ang kabuuan ng karapatang pantao, ito ay bunga ng pagmamahal. So yung bunga ng pagmamahal, ang offspring nito ay kapayapaan. Ayun lang. At yun po, yun po ang ating pulso ng migrante ngayon gabi. So, sakto kasi pulso, no? We're talking about love and peace and February 14.
Hindi lang February 14, pero Oo. everyday yun, di ba? Oo. So, balikan natin yung pinag-usapan natin, since peace naman yung pinag-usapan natin. So, ganun pa rin ganun pa rin yung ang suporta ng Radyo Migrante doon sa panawagang igalang sana ng Republika ng Pilipinas, no, yung existing na usaping pangkapayapaan between the Moro Islamic Liberation Front at ng gobyerno ni Aquino, dahil nga matagal na to kahit yun nga ang sabi ni Jerome kanina na meron man o wala ang Bangsamoro Basic Law ay hindi nagbago ang kalagayan ng mga kababayan nating mga Moro. Kaya sana antabayanan natin yung patuloy na investigasyon dun sa Mama Sapano situation at yun nga, besides doon sa namatay na 44 na Special Action Force under ng PNP, ay maraming mga na-displace talaga. Before pa yung incidenteng yon. Exactly. At ang daming human rights violations na na nangyari, at yung puwersadong pagpapaalis doon sa ating mga kababayan, mga Moro, doon sa vicinity ng area kung saan naganap ang labanan, at yung mga kabataan ay nahinto ang kanilang pag-aaral dahil nga doon sa naganap na insidente. Kaya sana Presidente Benigno Aquino, Simeon Aquino III, kung nakikinig ka man o sino man, ay sana suportahan or panindigan yung peace negotiations na ginagawa ninyo with the Moro Islamic Liberation Front, dahil sila nga ginalang nila, bakit kayo hindi nyo gagalang, diba? Ang tanong doon ay sino na nasa gobyerno na dapat gagalang, kasi may mga panawagan ng patalsikin siya o siya ay mag-resign. Exactly. Lalo pat kung totoo man o hindi na nabatay si Marwan, yung target nila dun sa operation plan, ay pananagutan dapat nila yung mga namatay dun sa pangyayaring iyon at dun sa mga previous na nangyari. At hindi lang gobyerno ng Pilipinas ang may pakana dito, kundi may implikasyon na may US deep involvement doon. Exactly. Since yun ang lumabas din sa initial fact-finding mission report ng Suara Bangsamoro and other progressive people's organizations. So, we only have 1 minute. I don't think may isang announcement na pinaka-immediate siguro. Sarah, yung... Sige, oo. Yeah, go ahead. Ngayong on February 25th, there will be a community forum on Mama Sapano situation and its connection to the PhilAm War and EDSA uprising. This forum will be hosted by the ICHRP. More details to come. Okay, at maraming salamat po sa pakikinig dito lamang sa ating Radyo Migrante. Up next is Roy Green of Odyssey. Maraming salamat, Ish. Maraming salamat, Sarah. At maraming salamat sa mga nakikinig sa atin at sa buong kolektibo ng Radyo Migrante. Yes. All right. Maraming salamat, Rhea. You're very welcome. You can still tune in sa CHRY.FM to listen more. We're still celebrating African Liberation Month here. Definitely. Perfect. Thank you very much. At ang huling awitin natin ay Judas mula kay Plugpool featuring Balakid. Magandang gabi po sa ating lahat.